Yan mga kakuya, ito tanghali, katirika ng araw. So ngayon, wala naman tayong maraming pupuntahan ngayon. Chill ride muna tayo. Papunta tayo ngayon ng Registry of Deeds, Paranaque City. So ayun, pinakabaybay natin itong daan na Ninoy Aquino Avenue. Kaya mukha namang walang traffic, medyo mabilis. So mabilis lang tayo makakarating doon. Kaya ito guys, ito tapat natin sa ating left side. Ito guys yung Terminal 1 ng NAIA. Yan. Diretso lang tayo mga kakuya. Dala tayo ng SM Sukat. Ayan. Chill right lang tayo guys. Pero alam nyo ba guys, kahit ganito pa kainit, mamaya si Kuya Dor pagdating ng bahay, wow, magtitig pa yan ng kape. Kali mga kakuya, kape is like kung hindi nyo guys tayo tatanong kung ilang beses ako magkape everyday, 5 to 7 times guys. Minimum na yung 5 times. So, paano kung ginagawa yung 5 times? Sa umaga, pagkagising ko, either magising ako 4 o'clock or 5 o'clock or 6 o'clock or 7, magtitimpla agad na ako ng kape niyan after ako makapaghinamon. Tapos, pagkaubos yung kape, after 10 minutes to 15 minutes, interval, magtitimpla ulit tayo guys. So, timpla, okay, ligo. Ngayon, kapag nakapaligo na tayo, hindi pa prepare, may isay akong boss or sarili kong lakad, naghihintay ng dokumento. Habang naghihintay ako niya, magtitimpla na ulit ako ng kape. At di tatlo na, di ba? Tapos pagdating ko guys, hapon man o tanghali o anong oras, kape agad ang una kong pinupuntahan, timpla. Tapos bukod pa kung nasa lakad tayo sa labas, sa field, may nakita tayong kapehan doon, kape ulit tayo. Kaya ito guys yung part na yan, yan yung duty free Philippines. Sa opposite side naman niya yung SNR. Ito guys ang buhay ng rider. So tayo nga lang doble, dahil tayo nagtatransaksyon ng mga dokumento, mga kaso or mga pang document, tayo pa rin yung nagdadrive natin yung sarili. So, motor lang yung gamit natin kasi guys, lalo dito sa Manila wala namang free parking dito. Tapos mahirap pang mag-park, minsan malayo doon sa pupuntahan mo, lalakad ka pa. Kadalasan ng motor, mayroong mga parang designated na parking lang na buraot. Since maliit ang motor, pwede natin ipark doon. Pero guys, in case of parking, one time nagpark umatid ako ng hearing sa Banahaw sa Quezon City, T4 case. So yun, umatid ako, wala din doon guys parking. Nagpark lang ako sa tapat ng labor office kasi marami nagpaparking ng motor, may mga 4 wheels. So yun, okay, park tayo.
After 1 hour matapos yung hearing natin, so, bumaba na tayo ng court. Ayun, pagbaba natin guys, wala na yung ano ko, wala na yung motor ko. Yung pala, nagkaroon ng operasyon, nag-clearing, hindi, ayun, madaming na tow. Tapos yung tow na ganyan pala, speaking tow, akala ko, babayaran mo lang yan. Nagbayad na kasi ng 1.8, yung pa din na sa Pasig, Julio Vargas. Nagbayad ako ng 1.8 para matupos yung motor. So, yung guys, akala natin tapos na, hindi ko pala tapos yan. Kasi yan pala, may certification ka pang kukunin sa MMDA dahil may violation ka nga, illegal parking. So, babayaran mo ba yung certification doon sa halagang 530. Nagkataon guys, kaya nalaman ko na may kailangan pa ako dito sa MMDA. Nag-renew ako ng lisensya. So ngayon, hindi tayo naka-renew ng lisensya dahil may alarm. So, para maalis yung alarm na yon, pumunta ko ng MMDA office sa Orense, EDSA, para makakuha ng certification base sa nagawa natin violation. So ayun, nakapag-renew naman tayo after that. So simula naging aware na tayo. Hindi na ako nagpapark sa mga buraot parking. Yung bang may mga parking buila, magbigay ka 5 piso, 10. Ngayon, nagpapark ako, magpuro dibayad, mga private parking, mga ganyan. Guys, napakahirap dahil ng Pasig. Simula Banawi, Quezon City, papuntang Julio Vargas. Bali 3 sakay yun guys. From Banawi, Quezon City to Julio Vargas, Pasig. Sa impounding. Saka lalo ngayon, lalo akong nag-iingat kasi yung lisensya natin is 10 taon yung nakuha natin, nagkaroon tayo ng privilege. Diba, lisensya naman is a privilege. So nakakuha tayo ng privilege for 10 years. So kailangan iiwasan natin yung mga traffic violation. Kasi kung may traffic violation ka, mag-credit ito sa account mo, pag-renew mo, depende sa dami ng violation mo. Ayun, may positibo kang maging mabalik ka sa 5 years. Ganito yung sistema. Kung hindi ka kamoting driver, yung guhit dapat sa harap natin na may 2 guhit, hindi dapat natin pinipistuhan yan. Guys, yung LRT station. Sa harap natin papuntang Cavite.
pinapisto natin guys, kasi yung stoplight dito, traffic light, hindi yan sabay. Kaya kung pakaliwa ka, dito ka sa kaliwa talaga. May motor lang naman tayo, madali naman tayong mga gili. May kung 4 wheels tayo, bubusinahan kaya ano, mga pakaliwa. Ayan guys, yan naman yung ano, issue ng entry ng ano, ng from C5 extension papunta sa Skyway at saka sa Cadillac. Ayan guys, titisukat na tayo. So papunta tayo ng registry of ng Parañaque para i-claim natin yung ano, certified true copy ng title. Guys, sa mga kakuya, sa mga hindi pa nagsusubscribe kay Kuya Adoro Mix Vlog, subscribe na po kayo and share, comment upang nasa ganun ma-improve natin, ma-improve ni Kuya Ador yung pag-upload ng mga videos niya. Kaya malaking tulong guys kung magko-comment kayo about your suggestion about sa ating mga video para ma-fix natin at ma-improve natin. Subscribe mo lang sa notification bell para palagi po kayo ma-update kung may video tayong i-upload. Ano? Ayan, kasalukuyan pa rin tayo na sa Sukat Avenue. Pinakadulo po nito papunta, dadaan po ito ng ano, dadaan ito guys ng Sukat Highway. Yung Sukat Highway, andun yung exit papunta ka south or north. So wala naman tayo pupunta ngayong araw na ito, kaya chill lang ang ride natin. Kasi guys, pag ano, yung lagi ka nagmamadali, nag-focus siya ng ano, takaw aksidente. Kaya dati guys, yung may contact apprehension pa dito sa Manila, talagang dito kami dumadaan sa motor lane na ito. Yan yung designated para sa motor. Kaso nga lang, lalo kung traffic, kahit hindi motor, dumadaan dito. Kapag nasa itong motor lane, pupunta ka ng kaliwa, mag-u-turn ka, at least 10 to 15 meters, kakaliwa ka na para makarating ka sa pinaka-center. Kung mag-u-turn ka o kakaliwa ka pa. Kasi kung mag-stay ka dito, lalo na sa part ng Quezon City sa yung pinakamalaking highway sa ano, sa Quezon City, sa Mindanao Avenue. Ayan, napaka-strict diyan ng ano, talagang motor lane ka, doon madadaan. Sigurado ang ticket.
nito, may pupuntahan pa tayo niya. Magpapangit pa tayo. Kailangan ko mag-deposit ng GPC ng bangko. Ayun, tapos yung uwi na, yung sarapa lang tayo kakain. Wala nang tayo ibang lakad. Tapos bukas, i-4K. So, sa bahay na lang tayo bukas. Matali para tayo mga kakuya. Itong video ko ito mga kakuya, hindi ko na i-edit. Hindi na makakabaan, so hindi ko na i-edit. I-upload na lang natin ng ganito. Ayan guys, pag may mga ganitong student driver, dahil nga sila ay PhD pa, nag-aaral pa mag-drive, wag natin pupusinahan yan. Kasi may tendency na bigla malito yan, mag-focus pa yan ng accident. Kaya yung ganyang kasakayan, dapat isa rin sa ginagalang sa kalsada yan. Pag nakakita ka ng ganyang sasakyan, hindi mo naman kailangan ng alamin kung may nagdadrive na estudyante yan o wala eh. Basta nasa ganitong ladot public road. Dapat di natin binubusinahan yan. Hayaan lang natin kung may lugar, mag-overtake na lang tayo with caution. Pero kung nasa likod ka, bubusinahan mo dahil mabagal lang ang takbo niya, isang violation guys yun. Hindi mo violation o hindi kang maharap sa reklamo. Kasi
parang pinoprostrate mo niyan yung ano eh. Yung estudyante. Kaya isa din dapat. Like katulad ng mga ambulansya. Itong mga tawag doon, yung armored car. Hindi dapat pinagkutinahan yan, o hindi dapat yan tinitigitan. May specific na distansya ka lang dyan. Hindi ka lang piling dumikit dapat sa gilid. Unless nakapuno yung traffic, naka-overtake ka lang. Kaya mga kakuya, malapit na tayo sa Registry of Deeds Parañaque. Ang Registry of Deeds ng Parañaque andito din sa City Hall. Nagmamadali si Boy sa likod natin. Palipadin mo. Kita mong may tawid na registry yan, nagmamadali. Kung ayaw mo nang may parang-arang sa dadaanan, hindi. Mag-aeroplano ka, di ba guys? Lalo na kayo itong mainit, kailangan magbaon ka ng maraming pasensya. Hindi maiwasan yung magpulit sa kalsada. Ayan guys, 3 to 5 minutes, nandun na tayo sa ano. Hindi pa pala. Dito na tayo sa Parañaque City Hall. Saglit lang naman ito guys, hindi tayo pipila dito. So ayan guys, nandito na tayo sa Parañaque City Hall na kung saan andito yung Registry of Deeds ng Parañaque. So sa lahat na lang na hindi pa nagsusubscribe, subscribe kay Kuya Dormix Vlog para ma-notify kayo. Ayan guys, yung lungsod ng Parañaque City Hall. So hanap lang tayo dito ng ano, may pinaparkingan tayo dito ng private parking. Okay lang na mahalang bayad, safe naman yung motor natin. Kaysa pumarada ka sa kilid ng kalye, unang-una bawal. Tapos nagtatrabaho pa tayo sa isang law office. Tapos tayo yung unang mismong susuway sa batas, diba guys? Ayan, sebagai safety dito. Dito ako guys lagi nagpapark para safe. Mahal nga lang ang bayad. 30 lang naman. Affordable naman. So ayan guys, sa lahat na hindi pa nag-subscribe, please subscribe Kuya Dormix Vlog. At comment na rin para ma-improve pa natin yung ating pag-upload ng video, kung ano dapat i-upload natin o anong dapat natin gawin sa ating mga ina-upload.
Salamat po sa inyo lahat from Kuya Dormix Vlog. Magandang araw guys. Thank you.